Kung ikaw ay ex-abroad tapos ang experience mo ay nag-aalaga ka ng newborn baby, tapos gusto mo nang mag-apply ulit abroad, naku, ang dali mo lang makahanap ng employer. Hi, salamat at narinig ko na naman ang salitang, Jenard, no need to cook dinner. Makakapag-thank you Lord talaga ako mga day kapag naririnig ko ang salitang ganyan sa amo ko. At ngayon nga ay umalis na sila mga day pero nag-iwan naman sila ng kalat sa bahay at sinimulan ko na nga ang pagligpit sa mga kalat na iniwan nila mga day para makapagpahinga ko ngayon ng maaga. At pati nga ang alaga kong aso ay dinala nila mga day. May isang aplikante today mga day na nag-say no siya sa kanyang interview today mga day dahil ang offer sa kanya ay mag-aalaga siya ng newborn baby. Ayaw doon niya mag-alaga ng newborn baby mga day dahil napakahirap. Actually mga day, kung ako yung tatanungin yung mga day kung mahirap ba mag-alaga ng newborn baby dito sa Singapore, sa aking karanasan at sa aking opinion lang mga day ha, mas gusto ko pang mag-alaga ng newborn baby mga day kaysa mag-aalaga ako ng mga malalaki na. Ang first employee ko nga mga day, pagdating ko dito ay buntis yung aking amo mga day, tapos mayroon pa siyang anak na 3 years old. Ito ang employee ko ngayon mga day, pagdating ko dito 8 months old yung bunso, tapos yung panganay ay 3 or 4 years old. Basta nasa mga ganyang edad mga day, nakalimutan ko na. Kapag newborn baby kasi mga day, ang dali mo lang siyang paliguan, ang dali mo lang siyang pakainin, tapos hindi pa masyadong makalat ang bahay. At kapag 18 months na yung alaga mo mga day, whole day na yan sa school mga day, maghatid sundo ka na lang. Pero syempre kapag newborn baby mga day, no, may mga parents na sobrang arte mga day, ayaw nila yung dust mga day, so kailangan mo talagang linisan or hugasan yung mga laruan ng bata mga day. Tapos ang gawaing bahay mga day, no, madali lang yan matapos mga day, mekos-mekos naman yung gawaing bahay. Samantala kasi kung mag-aalaga ka ng mga kagaya ng mga edad ng mga alaga ko ngayon mga day, nasa 9 to 12 years old mga day, no, half day na lang sila sa school mga day, tapos ang hirap pa nilang paliguan mga day, ang hirap nilang pakainin, at kung maliligo na silang mga day, ang tagal nilang maligo mga day, maglalaro pa yan sila ng tubig mga day, tapos okay lang sana kung sa toilet lang sila maglalaro ng tubig mga day, sus, maglalaro pa yan sila sa living room, tapos yung mga laruan sa living room, dadalhin nila doon sa toilet mga day, ay naku, napaka-stress. Kakapagod, sunod ka ng sunod sa mga kalat nila mga day. At kapag papakainin mo na sila mga day, no, ang tagal nilang matapos kumain mga day, tapos maglilikramo pa yan sila sa luto mo minsan. Makakatikim ka pa ng mga salitang idiot mga day kapag malaki na yung aalagaan mo, kagaya ng mga alaga kong ngayon mga day, na ang sarap sapakin mga day kapag sabihan pa naman ako ng idiot. Palautos din, kagaya ng mama niya. Kapag nasa 7 pataas na nga yung aalagaan yung mga day, half day lang yan sa school mga day, pero mayroon lang yan silang mga extra class sa labas. At ikaw ang maghahatid niyan mga day. Maghahabol ka talaga sa oras. Take note mga day na mga bata dito sa Singapore ay ibang-iba ang ugali sa Pilipinas mga day. Stress din yung mga bata dito mga day dahil sa kanilang studies mga day. Kaya minsan naiintindihan ko sila dahil stress sila sa school mga day, stress sila sa parents nila, at ako yung napagbubuntungan nila mga day. Kaya kung ako sa inyo mga day, kung may mag-offer sa inyo na mag-aalaga kayo ng newborn baby, lalong-lalo na talaga kung dalawa lang yung anak nila or isa lang yung anak nila mga day, i-grab nyo na. Kasi mas okay kung ang first experience mo dito sa ibang bansa mga day ay nag-aalaga ka ng newborn baby, kasi madali ka lang makahanap ng employer kapag ikaw ay mag-apply ulit abroad. Kahit saang bansa ka man pumunta, Hong Kong, Turkey mga day, madali ka lang makahanap ng employer. Pero syempre, iba't iba yung pananaw natin at experience. Ang pag-aabroad naman ay swerte-swerte lang.